Ang batang 7 months na to kumain ng kanin. Kaya naman tuwing kakain kami sa umaga ito, sumasabay na talaga. Kung gusto. Kaya lagi may sabawang aming ulam. Ngayon ay meron kaming gulay na pechay with sardines. Ngayon, kita nyo naman dati, isang piraso lang ngayon, oh. Kayang-kaya na ng 10 mahigit na piraso ng kanin. Pero pure dede lang yung dati, ngayon nagkakanin na ang baby. Kalumaga, umiyak kaya pag sinusubukan. Umagat ang maling gabi. Kita nyo naman kakaong bujing-bujing. Wala po kaming vitamins, pure breastfeed lang at saka ito. Takaw-takaw na ang baby. Hindi kami ditong isda. Ayan. Makain na siya ng kahit anong pinakain ni mama. Pagkain niya na rin. Ito na. Meron ko ng bata. Hindi ba bata? Ayan. Kuya dito ka. Kaya namin malakas na rin kumain. Kuya ina, kaya makita dati, bisubo lang din yan. Hem. Talaga ang kuya ko. Si Boss B at si Kuya Ian. Takam-takam, no? Huwag nang dandak ma, mabilis kasing kamay niyan na. Ay, tanding na naman. Iyan ka naman. Maniligo ka. Dati si Kuya Edward may ganito kumain, ikaw naman. Si Boss B na po ito. No ha? Halo. Sunod-puno na yung kutsara. Pero wala pa po siyang ngipin. 9 months na po siya ngayon, pero wala pa rin po siyang ngipin. Hindi lang pinagkaibahan nila ni Kuya Edward niya. Kasi si Edward, same lang sila. 7 months sinubusubuan ko na. Hanggang nag-8, nag-9, nabab. Talagang solid po niya kinakain niya. At ayun naman, may ngipin agad-agad. Mga 6 months niya siguro, tinubuan na siya ng ngipin ng 5 months. Ito naman, super late ng pag-ngipin. Akalain niya, nabot na ng 9 months. Baka 1 year old na po, wala pang ngipin. Parehas sila ni Kuya Ian niya, halos 1 year na. Mag-1 year, wala pang ngipin. Pero okay na ganda pag ulit na mag-ngipin. Matibay ang ngipin, matagal masira, solid. Kasi si Kuya Ian, ngayon 6 years old na to si Kuya Ian, kompleto pa yung ngipin at original ng ngipin. Wala pang nasisira sa ngipin niya. Kasi nga, hindi nga talaga mag-toothbrush, tapos no candy. Ano talaga sa pagkain niya? Yung pinaganda pagka ang matagal ng ngipin ng baby, matibay din ang ngipin. Hindi naman kaya niya kainin ganito kahit wala siyang ngipin. Mga fruits and veggies. Kasi hindi siya maarte. Ang kinaartehan niya talaga yung magdedete siya sa bote ng may gatas. Tubig lang gusto niya dun. Then yung milk ko yung gusto niya. Kaya kahit yung mukha siya ni Kuya Edward, pares naman sila ng identity ni Kuya Ian niya. Solid yan, hanggang maubos yung pagkain namin, kaubiyan. Ilayin mo kuya, baka makapag dito. Hindi ko na sa kuka na. Hindi ko kayo. Ano nga dun? Tubang ka pa rin sa kahit nasa kuka. Mas kampante siya pag nasa kuka ko siya pinapakain. Hindi makikita tayo. Hindi kasi siya masyado inawakan, mas madalas pa siya ilagay sa water pag kumakain ka. Yung sariling tayo niya, ganyan. Kasi ang pinakaiba lang nila ni Edward, date siya magpipin natin. Si Edward malago yung mukot. So magawa na rin to, ilang buwan na lang. Ngayon na siya, 10, 11, 12, 3 months na lang, 1 year old na ang bebehanan namin. Wala pa ipin kahit isa. Pero kahit nangipit siya ng utuin, okay lang. Kahit inipin niya itong okay lang kasi hindi naman, wala pa naman ipin. So kaya pa yung sakit. Boss B, itong batang to walang ngipin, hindi ngumong yan, diretso lang. Ang bilis, magkakasunod yung subo ko, nagagalit pa pag mata na lang yung subo sa kanya. Ngumulungon, madaldal na rin po siya. Ang bilis na lang lumaki ng mga baby ngayon, no? Lalaki na yung mata. Nabalik ko. Ayan. Tubig niya dito sa bote. Ayaw niya kung magdedete siya ng mga kahit anong gatas. Doon na gusto niya na. Gusto niya talaga dede ko, gatas ko. Then dede lang siya sa bote pag tubig ang laman. Di ba, Boss B? Yan ang daily routine namin ni Boss B. Pag gising sa umaga, magpakain sa kanila. Then pagdating ng alas 2, pagkakalin, ayun. Pagdating mo ka na sila. Sabay-sabay rin kami nagli, may papakatasin yung kanan na dito. Yan. Kaya solid food na siya. Yung dede ko, hindi na rin masyado magatas eh. Grabe, 3 bata niya yung nagmayari ng dede ko. Yung panganay, 4 years na kago na awat. Yung pangalawa, 1 year and 10 months kasi namatay na. Baka di ka na awat. Ano naman, 9 months na di ka na awat. Wala pa akong anak na nagbote. Or nag-formula. Lahat breastfeeding, pure breastfeeding. Sinubukan ko naman
magtimpla ng kung ano ayaw. Kaya ang ginagawa talaga, malunggay, walang beso. Bakit may sabaw, lalinom ng tubig. Ako yung magkakape para magkagatas. Kaya ko dito sa daing. Ano yan? Ito yung ulam namin, pechay. Water po, mama. Tingin pa yun ha. Dito pa yun, naubot na. Ano ka pa? Kuya? Hindi na po. Kapag malikot din, nagkakakain lang. Ganito sa tawagan sa pagkaan. Narinig niya Sige na yun, mga na yun. Saka walang tapon sa kanya. Kahit nga lugaw lang o yung kanin na may sabaw talaga, kahit walang lasa, pinakain niya. Masansanay ko siya kung anong ulam ko, kung sabaw matik na yan. Gusto ko. Dali, hindi may pang si mamay kakaubos na rin siya ng isang mangkok na kanin. Maganda na rin maaga siya matuto at dahil na kailangan natin magpa-opera. Oh my God. Okay. Sarap. Hindi na naman tatakip ako. Tatama ha. Alam siya mo, baka mahulog na. Gano'n itong gano'n. Kaya kung nakapili namin tatlo, matutulog sila. Ano makakailos. Hindi ako mo, tabi ko tapan mo. Tabi ko tapan mo. Napit yan. Yummy. Ganyan ko si Peggy naman git pa ngayon. Si Boss B naman. Si Vincent naman. Kumangan na pa eh. Kinuha lang yung ano eh. Magaling si Peggy naman mag-dress. Nananado na siya sa akin pag aking palaban. A few moments later. Alright, it's Ligo time. So, ayan nga, dahil tapos na kami mag-almusal kanina. So, nagpahinga lang kami ng 1 hour dyan. Then, ito na nga, dito lang muna ulit kami maliligo sa Batya. So, ayan, tag-isang Batya nga yung mga anak ko dyan. At ako naman dito lang, sitting pretty sa aking upuan. At, ayan, sa araw-araw na yung panligo. Isang dramang naubos naming tubig. Diba? Lakas sa tubig. Dahil nga libre lang naman ang tubig dito sa amin sa probinsya. Kaya naman sulit-sulitin ng maligo. So ayan, tubig poso nga ito pero malinaw ang tubig dito dahil nga sa dami ng gumagamit at sa araw-araw na pag-iigib talagang napakalinaw. So may bayad din naman ito kapag nasira ay magkaambagay kami, ganyan, 100 or 50 pesos kada bahay. So hoping nga na may kabit na rin yung poso dito na malapit sa amin, yung katapat namin para nga mas malapit na yung igiban kasi nga mas malayo yung iniigiban namin. So ayan, inuna ko na nga yung sarili ko dahil magbababad kami dito ng 2 hours. O diba? 2 hours kami kung maligo sa araw-araw. So saktong katanghalian yan. Kaya naman papagurin ko sila dito, magligo-ligo para after maligo ay matutulog naman sila. So ito na nga rin yung playtime namin, banding namin mag-iina habang naliligo. Ayan ay napakaingay po ng aming kapitbahay. Grabe kung magpatugtog para bang wala ng puso. Napakaingay talaga. Sa araw-araw tugtugan, trending na mga sayaw, mga viral dance na hawak mo ang beat. Kaya pati kami ganadong maligo dahil napapasayo ka talaga ng hawak mo ang beat like that. Pati anak ko pasaway. Ang lakas kasi. So, tipid na rin ito sa sound trip kasi araw-araw may sound trip. Pagpasensyahan nyo nga dahil kahawak ko rin talaga si Boss B ngayon habang nag-voice over. Ito nga natin. Ingay, huwag kamay na. So, ayan, dahil nga nagbababad tayo ngayon aking gamit na sabaw. Ito nga pala yung Yugo Babe na viral show sa TikTok. So, ayan. Kasi yung Boss B namin, ang yabang-yabang na para bang kaya niya ng sarili niya tumatay ng walang kapit-kapit. Actually, marunong na kasi siyang tumayo at maghakbang-hakbang. Pero isang hakbang nagtutumba o dalawang magtumba. Gabay-gabay ba? Ganyan. Siyempre, 9 months pa lang po.
Pero si Edward ko, grabe, 10 months talagang kaya na. Iba-iba sila ng definition, hindi ko naman kinukumpara, pero parang ganito na rin, ano ba? So, ayan. Gumagamit nga pala ako dito ng aloe vera shampoo and nagka-therapy din ako ng ginagamitan ko ng keratin na condition kasi parang hindi malagkit ang aking pagsusuklay. So, ayan. Si Boss B, sige, puhos ang ligo. Dati takot na takot mabasa ng tubig ngayon dahil napakainit talaga. Grabe. Kaya ayan. Sige, harutan ng harutan sila dyan habang ako busy rin. So, this time, magka-first na kami. So, yan. Wala namang promotion. Baka lang. Yan. Close up lang yung aming toothpaste dyan. So, lahat ng ginagawa ko, ituturo ko na rin kay Kuya Ian. Ganyan. Yung siya pa lang kasi ang anak ko talaga. Sanay siya na dalawa. Kung ano yung ginagawa na mama niya, ginagaya niya. So, sa pag-makeup ko lang siya, hindi talaga pinapanood dahil nga baka ngagayahin din. Baka bumigay yung panganay natin. O, diba? So, mahirap naman na maging bakla ang ating panganay. So, ayan nga. Paulit-ulit nga lang ako dyan magsabon mga twice at shampoo din. Ayan. So, ang tagal na itong video na to kaya naman pinas forward ko na lang. Makikita lang namin dyan parang ano lang. Kasi nga, nakapas forward na to. Sabihin ng iba, bilis maligaw, 1 minute lang, tapos sabihin forward. So, nakapas forward ka ng ating video at wala na akong masabi mga ka-Frenny, kundi manood na lang kayo kung anong ginagawa namin sa video. Diba? So, ayan. Pinapagod ko talaga sila dyan para nga pagkadating ng tanghali ay matutulog. So, ako naman ay tapos na. Kaya ito, balutin ko na yung sarili ko. At syempre, si Boss, bikunin ko rin yung pag-inis dyan. Syempre, bago punasan, ubaran muna natin si Boss, di ba? Sabi nga nila, may huli ang nakauwad, kaya bawal nakauwad sa pagligo. Baka sabihin nyo naman, bakit maliligo na nakadabit? Eh, bawal nga, di ba? Bagong batas yan ngayon. Huwag kayong ano dyan. At si Kuya Ian ko nga, ay talagang nai-enjoy pa ang kanyang extension dito sa pagligo. Na para bang ayaw ng umahon sa planggana. Kita nyo naman, alas 10 pa lang pero grabe yung init dito sa palikuran namin. Kaya kung maglalaba kayo at magsasampay ay talagang tulo agad. Isang araw lang, hindi ka gaya dati halos 1 week bago hanguin. So sinisigawan ko na nga dyan si Kuya Ian ka na sabi ko mag-ahon ka na dyan, huwag ka na palaro-laro, magbihis na. Bukas paliligo ka naman ulit eh. So ayun na nga, nakinig naman. Hirap pa siya dyan maghuwad ng damit niya. Sa araw-araw na lang, na para bang kailangan mo pang ulit-ulitin kung paano ang pagsimula ng paghubad. A few moments later. Tingnan ko kasi Boss, kaya ulit na siya. Dede na yan, dede na lang yan kasi fresh na kami. Nangangaklap na ng dudok. Dede na lang kaya metro na. Dede na, dudok. Bilis oh. Dudok na, dudok. Oh, dudok oh. Dudok. Ay, hindi siya yung muna. Pinagalik ka sa mga kapag makitin. Dede. Ako si Kuya namin. Kapag dede ko pa. Feel the magic in your soul. Summertime, we're feeling free. Dance with me by the sea. Hey, dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm move your feet. Sun and sand is so sweet. Summer days can't be beat. So dito nga eh mukhang mauuna pa yata ang makatulog. Sarap naman kasi talaga matulog kapag presko na yung katawan. So syempre ang goal natin ay makatulog ang mga bata para nga ako naman ay makakita sa mga gawaing bahay. So naghihintay pa dyan yung mga hugasin ko, sa mga labahin ko yung pinakain ko. At syempre nakasalang nating sinaing pa-ending na yun. So ayan, ginagawa ko na ang lahat. Tapos kutkutin ko yung ulo niya, tapik-tapikin, kutkutin yung tenga para lang makatulog na agad. So dito medyo inantok na siya dyan, kaya papikit-pikit na yung mata. Pati yata ako antokin na, pero hindi. About time matulog ka, friend. Marami akong gagawin mo. Ayan. Pag nakatulog na to nung medyo matanggal ka doon, kasi mga 5 minutes o 10 minutes pa itatagal niyan.
ilalagay naman natin siya sa duyan para mahaba-habang tulog at tayo makatapos sa mga gagawin, diba? Siyempre, dahil nga mag-isa lang tayo nag-aasikaso sa mga batang ito, wala tayong tita o lola na makakatulong sa kanila. Yung daddy naman nila ay kasagsagan na sa work. So, construction for the moment. Dahil nga waiting pa kami ng kanyang lisensya sa gwardiya. Ayan, tinanggal ko na pero hindi pa pala yun totally tulog kaya labas na naman. So, wait pa tayo dito ng mga another 5 minutes. Tulog na yun siya dyan pero nakikiramdam pa. Lakas makiramdam, di ba? Kaya nga dapat talaga sa duyan para akala niya karga-karga ko pa rin siya. your soul. Summertime, we're feeling free. Dance with me by the sea. Hindi ko muna siya dinadaya pero pag tanghali. Para fresh pa. Hi, salamat at nagpalapag na nga rin ang boss binati sa duyan. Kaya naman makakakilis na si Kafreni. Pasensya mo na nak, tinanggal ni mama yung cover ng bed mo. Kaya naman nakapong lang muna tayo sa ngayon.